Po, magandang gabi. Ako po si Nanay Angie. Yan. May tip po ako sa mga nanay kung paano magdala ng pamilya. Yan. Yung maraming anak. Katulad ko po, may 8 anak ako. 6 na lalaki. 2 babae. Yung panganay ko po, 27 na. Tapos, 10 years old na yung bunso. Buhay po silang lahat. Nung time na nagpapalaki ako ng mga anak, nakalimutan ko yung sarili ko. Puro mga anak ko yung priority ko. Yung sarili ko, tinabi ko muna. Ganon. Pinabayaan ko muna. Buhay lahat yung mga anak ko. Yon. Alam niyo yung mga sekreto? Yung unang-una, kapag po tayo pumasok sa pagiging di pamilya, paninindigan po natin na kaya natin. Huwag yung, sige, try ko. Hindi ganon. Kasi, ang kawawa po dyan yung mga bata. Kaya ako, actually, 16 years old lang ako nung nakapag-asawa. Tapos 19 ako ng anak doon sa panganay ko. Yon. Alam nyo ba, simula sa panganay ko hanggang sa bunso ko, wala akong nanay na kasama sa bahay, wala akong biyanan. Kahit biyanan sana na yung mabunganga man lang. Yan. Ako, wala talaga. Tapos yung asawa ko, naglilibang dahil sa sobrang kahirapan na pinagdadaanan namin. Isipin mo na may 8 anak ka, tapos nakikisaka lang siya sa bukid. Yun lang yung hanap buhay niya habang ako nasa bahay. Yun. Kung bakit nabuhay ko yung 8. Isipin mo na yon. Kaya dyan sa mga nag-uumpisa pa lang, ha? Kung may mga katanungan kayo, tanong niyo sa akin. Tuturuan ko kayo ng sekreto kung paano magdala si nanay ng maraming anak. Kung paano mo i-handle yung konsumisyon. Konsumisyon sa mga anak, konsumisyon sa asawa. Pero sa awa ng Diyos, ayan, buhay pa rin ako. Sa awa ng Diyos, talagang hindi tayo pinabayaan. Kahit na umabot din tayo sa time na nag-50-50 na tayo sa hospital. Isipin mo yon. Nag-50-50 po ako sa hospital pag nanganganak ako, pero dumami pa rin. Ganun kadami ang blessing ni Lord sa akin. Sobrang pasalamat ko. Yon. Yung bang tipong sa sobrang pagka 50-50 ko po sa hospital, na-experience ko na lumilipat na ako sa kabilang buhay. Yung inaabot na ni Lord yung kamay ko. Nagbubukas na yung kabilang daan paakyat, kaso hinihila ako pababa ng mga anak ko. Kaya siguro nanatiling buhay pa rin ako dahil alam din ni Lord na kailangan pa ako ng mga anak ko. Yun. Kaya sasabihin ko po sa inyo, ang pag-aasawa, hindi yan parang kanin na kapag ka sinubo mo, pwede mo siyang iluwa. Ganon. Pero ngayon, malalaki na yung mga anak ko, tapos nakakapagtrabaho na ako. Hindi na katulad dati na nasa bahay ka lang. Yun, pinihintay mo yung asawa mo dahil wala kang choice eh. Wala kang kasamang nanay sa bahay. Wala kang biyanan. So, sobrang hindi ko rin lubos maisip nga kung bakit kinaya ko. Sobrang pasalamat ko ngayon kay Lord. Sobrang talaga ako. Sobrang touch ko na, tingnan mo na, tumaba pa ako. Tumaba pa ako sa konsumisyon. Tapos ngayon, pagkatapos kong manganak ng 8, tapos napalaki ko sila, yon, na naman ako, na hard work naman ako dahil siyempre, dahil nga sa nanganak ka ng marami,
obligasyon mo silang bigyan ng magandang kinabukasan. Hindi man sila lahat na mapag-aral mo, at least merong mang-iilan sa kanila na matustusan mo. Kaya ayan, hard work ma'am naman ako pagkatapos ng bahay. Nasa na ako, kung saan-saan ako umabot, kung ano-anong trabaho na marangal na trabaho yung pinapasok ko ngayon. Yan. Tapos ayan, parating nakasmile pa din. Ang kasi, ang sikreto natin, alam mo, sasabihin ko sa inyo, unahin natin si Lord. Yan. Kapag si Lord ang inuna natin sa buhay natin, isusunod niya lahat yung mga kailangan natin. At anytime na walang-wala tayo or nasa kagipitan tayo, laging nandyan si Lord para ibigay sa atin yung mga pangangailangan natin. Tapos, pangalawa, sa pagiging nanay, unahin yung priority natin yung mga anak natin bago yung sarili natin. Alam niyo pa po, umabot ako sa time na sobrang hirap na pinagdaanan naming ng pamilya ko, mga anak ko. Umabot ako sa time na yung kalahating gatang na bigas, ginawa ko na lang na lugaw para magkasya. Yun yung mga tip kung bakit kinaya ko. Tapos, yung pagiging kontento, yun. Magiging kontento po tayo kung ano yung meron tayo. Matuto tayong magpasalamat, maliit o malaki man yung blessing na dumarating sa atin. Lagi nating sasabihin yung salamat Lord para may kasunod pa, ganun. Lagi tayong magpasalamat. Yun. Magiging kontento po tayo. Tapos alisin natin yung pagiging inggit. Kung ano yung nakikita natin sa labas, kung ano yung nakikita natin sa kapitbahay natin, magiging masaya na lang tayo. Huwag tayong mainggit, ganun. Kasi pagka hindi ka nakokontento, masusunod yung ugaling inggitera, yung bang parang ganun. Kapag kasi nagiging mainggit ka, hindi ka makapag-focus. Kumbaga pilit na inaabot mo yung di mo kaya. Yun yung mga problema sa tao eh. So, yun. Tapos, habaan natin yung pasensya natin, lalo na sa mga asawa natin, sa mga anak nating pasaway, yun. Pasensya lang, pasensya. Tapos, hingi tayo ng gabay kay Lord. Na araw-araw humahaba talaga yung pasensya. Pero in fairness ako, doon sa amin, kilala nila ako. Actually, sa mga bagong may asawa ngayon, ginagawa nila akong example. Lagi nilang sinasabi, yan, ba't hindi nyo gayahin si Angie? Yan yung matapang daw ako. Kasi nakita nila kung paano yung sakripisyong nangyayari sa akin. Kumbaga grabe yung terrible. Grabe talaga. Halos parang hindi na ako nagmughang tao. Yun, inuuna ko yung mga anak ko. Isipin mo yung 8 kung paano mo mabuhay yan. Kayo dadalawa, isa pa lang yung mga anak nyo. Problema na kayo. Ayan. So, yun. Magiging matatag lang tayo. Kung may magagawa tayo, gagawin nating marangal yung trabaho. Yun, kasi hindi naman tayo pababayaan ni Lord. Pag alam niyang sincere tayo sa buhay, yan. Tapos, lagi tayong nagdarasal. Ako naman, hindi ako yung tipong taong mareklamo. Kung ano lang yung kaya ng asawa kong iuwi sa amin, hindi niya ako maririnig na nagrereklamo. Hindi ko rin siya inaaway, hindi ko siya pinapatulan. Yun siguro yun yung talagang way na kaya nagiging maayos yun. Napalaki ko yung mga anak ko, yun.
Kaya kung may mga tanong kayo, pwede nyo akong i-PM, i-message. Yun. Ate Angie, hindi ko na kaya. Anong gagawin ko? Baka may tulong po ako sa inyo. Kahit na advice lang, hindi man financially. Yon. Ano lang, yung tip lang. Tip na kung paano. Yan guys. Thank you. Ate Angie, matatag na parang pader daw.